Matagumpay na nagampanan ng bawat membro ng Per Diem Territory ang kanilang mga papel sa nagaganap na laban, matapos makalagpas si Jillian sa likurang exit, dito ay makikita ang malinamnam na si Vanessa na basang-basa na ng pawis. Sobrang lakas kasi ng kapangyarihan na ginagamit niya at mabilis itong nakakapagod. Itinaas niya ang kanyang tungkod, at biglang nagliwanag ng nakakasilaw sa paligid niya dahil sa mahikang ihahanda niya. Sa paanan ni Vanessa, lumitaw ang maraming mahiwagang bilog o magic circles. Dito niya ipapakita ang mga bago at malalakas na teknik na natutunan niya. Habang papasok ang mga sundalo ni Desmond sa pintuan ng kastilyo, sinalubong sila ng nakakasilaw na liwanag na may kasama pang kuryente. Maya-maya lang, ang naipong enerhiya sa loob ng pinto ay biglang sumabog ng napakalakas kaya wala nang makita ang sinuman. Ginamit na ni Vanessa, na isa sa pinakamalakas na tauhan ni Ghislaine, ang kanyang sikretong sandata. Tinawag niya itong Flame Strike. Dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy, naramdaman ng kalabang si Hutton ang matinding init at bigat ng hangin. Napahinto rin ang mga kawal ni Harold dahil hindi nila akalain na may ganito palang pagsabog na mangyayari. Nanigas sa gulat si Harold sa kanyang nakita. Hindi niya inaasahan na mahuhulog sa bitag ang kanyang mga unang sundalo. Halos hindi na makita ang harap ng kastilyo dahil sa kapal ng apoy at usok. Alam ng pinuno ng mga kalaban na marami sa kanyang mga tauhan ang natalo sa pagsabog na iyon. Habang naiisip niya ito, lalong uminit ang kanyang ulo sa galit dahil kahit wala ang kanilang pinunong si Ghislaine, nagawa pa rin silang talunin ng grupo ni Vanessa. Maging ang malakas na salamangkero ni Harold, si Willow, ay natakot at napanganga na lang. Pinagpawisan siya dahil alam niyang ang mahikang ginamit ni Vanessa ay napakataas na antas at hindi niya kayang gawin. Hindi matanggap ng kalabang si Willow na may ganitong kagaling na salamangkero, kaya inisip niya na baka gumamit lang sila ng mahiwagang bato o runestones. Ang mga sundalong tinamaan ng apoy ay hindi na nakaligtas, habang ang iba naman ay tumatakbo at humihingi ng tulong dahil sa sobrang init. Matapos masaksihan ang ganitong kakilakilabot na kapangyarihan, agad na nag-utos si Hutton, ang pinuno ng mga sundalo ni Desmond, na lumayo silang lahat sa pintuan ng Fenris. Gusto niyang iligtas ang kanyang mga tauhan para hindi na madagdagan ang mga mawawala sa kanila. Sinabihan din niya ang kanyang mga kabalyero na tulungan agad ang mga sugatan. Dahil sa matinding gulat dulot ng naganap na pagsabog, mabilis na tinungo ni Harold ang kinaroroonan ng kanyang general upang hanapin ito. Sa kanilang pagkikita, tiniyak ni Hutton kay Count Harold na nasa mabuti siyang kalagayan, bagaman malungkot niyang ibinalita na marami sa kanilang mga kasamahan ang sugatan at ang iba ay nasawi sa insidente. Galit na galit si Harold at nagtanong kung bakit hindi pa rin nila matalo-talo ang grupo ni Vanessa gayong wala naman doon ang kanilang pinunong si Ghislaine. Mula sa malayo, malinaw na nakikita ng lahat kung gaanong napakalakas ng ginawa ni Vanessa dahil parang nilamon ng apoy ang buong paligid. Halos hindi na makita ang mga gusali dahil sa kapal ng usok at apoy. Pero kampante ang grupo ni Vanessa dahil alam nilang napakatibay ng kanilang kastilyo at hindi ito basta-basta masisira. Naging matagumpay ang plano ni Claude dahil walang nasaktan sa panig nila. Doon din ay lumapit ang tagapagaling o priest na si Pote at isinunod na rin si Jillian para gamutin ang mga sugat nito. Namangha si Vanessa sa galing ng kanilang healer. Talagang kumpleto ang kanilang koponan, may tagagamot, may salamangkero, at may mga mandirigma. Ang kulang na lang ay ang kanilang pinunong si Ghislaine na kasalukuyan pang pinuprotektahan ang iba pa nilang nasasakupan. Sumingit naman sa usapan si Alfoy at sinabing parang mga baliw ang kanyang mga kasama dahil hindi nila iniisip ang halaga ng pera. Nanghihinayang siya sa ginamit na runestone para mas palakasin ang mahika ni Vanessa. Pero paalala ni Gordon at Galberek, hindi na mahalaga ang yaman kung matatalo sila sa laban at mawawalan ng buhay. Napangiti naman si Jillian dahil napatunayan niyang napakahusay talaga ng mga plano ni Claude. Agad na lumingon si Jillian at kinumusta ang kalagayan ng kanyang mga tauhan upang matiyak kung nasa mabuting lagay silang lahat, na agad namang tinugon ng grupo sa pamamagitan ng pagpapatunay na wala pang bawas ang kanilang bilang. Nagbigay ng babala si Jillian na malayo pa sa pagtatapos ang laban at tiniyak niya sa lahat na tiyak na tutugisin sila ng mga katunggali. Dahil dito, mahigpit niyang ipinag-utos sa kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga sarili para sa inaasahang mas malupit at matinding bakbakan na paparating.
Sinabi rin niya na oras na para ituloy ang susunod nilang plano at pumunta sa ibang lugar. Dito makikita na ang digmaan ay hindi lang paramihan ng lakas, kundi pagalingan din ng isip. Samantala, sa lugar ng ama ni Ghislaine sa Perdium, makikita ang gabundok na bangkay ng mga kalabang tinalo na. Halos lahat ng mga barbaryang masasamang loob ay bagsak na, at tanging ang kanilang pinuno na lang ang natitirang buhay pero pagod na rin ito. Grabe na ang pagod ni Warlock, ang pinuno ng mga barbarian. Basang-basa siya ng pawis at balot ng dugo ang kanyang buong katawan habang nakatitig kay Ghislaine. Parang katapusan na niya dahil mabilis na sumusugod si Ghislaine sakay ng kanyang espesyal na kabayo. Nang mga sandaling ito, hawak ni Ghislaine ang isang malaking palakol at handa na niyang tapusin ang kalaban. Pero itong si Warlock ay kakaiba. Hindi siya tulad ng ibang barbaro dahil kaya niyang sabayan at salagin ang malalakas na palo ni Ghislaine. Kahit pagod na si Ghislaine, hindi siya tumitigil sa pag-atake, patuloy na binabalagbag ang depensa ni Warlock, pero sumasagot din ng laban si Warlock. Hindi lang siya basta nagtatago sa depensa kundi gumaganti rin siya ng taga. Ito ang dahilan kung bakit natatagalan si Ghislaine na bumalik sa kanyang mga kasama. Dahil sa inis ng kabayo ng ating bida sa tagal ng laban, nakisali na rin ito at bigla nitong sinipa sa leeg ang kabayo ni Warlock. Sa lakas ng sipa, natomba ang kabayo ng kalaban at nagsuka pa ng dugo. Dahil sa kawalan ng kanyang kabayo, hirap nang tumayo si Warlock habang nakatuon ang paningin kay Ghislaine. Nagtataka siya kung tao pa ba ang bida o kung nakararamdam pa ba ito ng pagkapagod. Dahil sa kanyang pananaw ay mas nakatatakot at mas baliw pa si Ghislaine sa gitna ng patayan kaysa sa kanilang mga barbaro. Hindi kasi huminto si Ghislaine sa pakikipaglaban hanggat hindi nauubos ang lahat ng kalaban dahil batid niyang may susunod pa siyang kailangang daluhang laban. Sinubukang makiusap ni Warlock upang isalba ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng pagtawag sa atensyon ni Ghislaine bilang ang Crimson Demon. Habang ipinapakilala ang kanyang sarili, pinuna niya ang paligid at ipinaalala ang dami ng mga buhay na kinuha ni Ghislaine, na ang bawat isa ay mayroon ding mga pamilyang naiwan. Binigyang diin pa ni Warlock na naroon lamang sila dahil sa utos ni Cousteau, at sa pagpanaw ng kanilang pinuno, iginiit niyang wala na silang anumang dahilan upang magpatuloy pa sa pag-aaway o pagpapatayan. Nang marinig ni Ghislaine ang pangalan ni Warlock, naalala niya ito agad. Siya ang general na binigyan ng lupa sa Perdium noon dahil sa pagtulong sa pamilya ni Duke Delphine. Napansin ni Ghislaine na matalino itong si Warlock kumpara sa ibang mga barbaro na puro lang dahas ang alam. May utak at marunong gumamit ng diskarte ang isang ito. Nagpatuloy sa pagsusumamo si Warlock sa hangaring mawakasan na ang nagaganap na patayan. Iginiit niya ang laki ng pinsalang tinamo ng magkabilang panig at ang sapat na hirap na dinanas ng lahat ng nasangkot sa gulo. Bilang bahagi ng kanyang pakikipagkasundo, nangako rin siya na hinding-hindi na muling gagambole ng mga barbaro ang Perdium sa hinaharap. Gayunpaman, sa halip na makuha ang loob ng bida, lalo lamang nag-apoy ang galit ni Ghislaine dahil sa mga tinura nito. Naalala niya ang pakikipagsabuatan ng mga ito kay Duke Delphine, kaya tanging paghihiganti lang ang nasa isip niya. Biglang tumalon ng napakataas si Ghislaine mula sa kanyang kabayo at gamit ang dalawang kamay, hinati niya ang hangin para sa isang napakalakas na pamatay-atake. Sa sobrang bilis, hindi na nakailag si Warlock at damanak ang dugo sa kanyang katawan. Mariing nagbabala si Ghislaine na sa oras na pagtangkaan ng sinuman ang kanyang bayan at ang mga mahal niya sa buhay, titiyakin niyang wala ni isa sa mga ito ang may titirang buhay. Bago tuluyang malagutan ng hininga ang pinuno ng mga barbaro, ang huli na lamang nitong naisambit ay ang pagbansag sa bida bilang isang tunay na demonyo. Sa kabila ng pagiging bugbog sa bakbakan at kawalan ng pahinga, hindi bakas sa mga mata ni Ghislaine ang anumang pagkapagod. Sa halip, nanatiling buhay na buhay ang kanyang lakas at handang-handa pa ring sumabak sa muling pagtutuos. Sa pamamagitan lamang ng isang malalim na paghinga, tila agad na nagbalik ang lahat ng kanyang bagsik at bagsik ng katawan. Samantala, lumipat ang eksena sa grupo ni Jillian na ngayoy mabilis na umaalis. Bilang pansamantalang commander, minamadali niya ang lahat na lumipat ng pwesto para sa susunod nilang plano, subalit, biglang sumigaw si Gordon nang may matinding pag-aalala upang alertuhan si Commander Gillian tungkol sa panganib na nasa kanilang likuran. Napagtanto nila na nakasunod na pala sa kanila ang mga sundalo ni Harold Desmond.
Dahil sa mabilis na pagtunto ng mga kalaban sa kanilang kinaroroonan, lalo pang nagmadali ang grupo ni Jillian sa kanilang pagkilos. Punong-puno ng puot sina Hutton at Harold habang nakatanaw sa malayo. Inihayag ni Hutton sa mahal na hari na natagpuan na niya ang kanilang mga tinutugis na itinuturing niyang mga daga lamang. Hindi pa rin humuhupa ang kanyang matinding inis kay Jillian dahil sa huli nilang pagkikita, gayon din kay Vanessa dahil sa pinsalang idinulot ng pagsabog nito sa kanilang panig. Dahil dito, mariing nagutos si Harold sa kanyang mga tauhan na sumugod at ubusin ang lahat ng kalaban. Nagbigay siya ng babala na kapag hindi nila napatay ang lahat sa pagkakataong iyon, hinding-hindi na nila muling magagapi ang grupo ni Jillian kailanman. Napatingin sa kanilang likuran ang taga-gamot na si Pote at hindi na naikubli ang matinding takot sa kanyang mukha nang makitang malapit na silang maabutan ng mga humahabol. Habang nananatiling tahimik si Vanessa, lalong naging balisa si Alfoy at hayagang nagpahayag ng kanyang pagsisisi, sa paniniwalang dapat ay mas maaga pa silang tumakas gaya ng kanyang iminungkahi. Inamin din ni Alfoy ang kanyang maling akala na ang naganap na pagsabog ay sapat na upang mapigilan ang mga kalaban, na sa pagkakataong iyon ay mas lalo pang nag-alab ang galit sa pagtugis sa kanila. Sa kabila ng panganib na banta sa kanilang buhay, nanatiling kalmado si Jillian, na nagpapakita ng tiwala sa kanyang mga susunod na hakbang at sa binuo niyang plano. Ipinabatid ni Jillian sa kanyang mga kasama ang mahaba at malayo pa nilang kailangang lakbayin. Sa isang mabilis na pagkilos, pinahit niya ang kanyang kabayo upang harapin ang dumarating na hukbo at mahigpit na nag-utos sa kanyang mga kasamahan na mauna na sa kanilang destinasyon. Handa si Jillian na itaya ang sariling buhay para sa kaligtasan ng kanyang mga kaibigan at ng mga sundalo ng Fenris, sa pagnanais na tiyaking may madaratnan pang buhay si Ghislaine sa pagbabalik nito. Buong seryoso niyang binalaan ng grupo na magmadali dahil haharapin nila ng mga kawal ng Fenris ang mga kalaban upang bigyan ang mga ito ng sapat na oras na makalayo. Nabigla at napasigaw si Vanessa sa narinig dahil para sa kanya ay tila isang pagpapakamatay ang balak ng commander. Hindi rin naiwas ang kabahan ni Pote, habang si Alfoy naman ay hindi makapaniwala at hayagang bumatikos sa desisyon ng matanda na itinuring niyang mahirap intindihin at tila kawalan ng katinuan. Sa kabila nito, tuluyan nang huminto si Jillian kasama ang kanyang mga tapat na kabalyero upang harapin ang libo-libong sundalo ni Hutton at Harold. Doon din ay namangha ang mga kabalyero ni Ghislaine sa dami ng kanilang katunggali. Sa kabila ng bawas na idinulot ng naunang pagsabog, nananatili pa ring nasa 15,000 ang mga sundalo ni Harold, habang ang grupo ni Jillian ay hindi man lamang umabot sa 500. Sa gitna ng napakalaking lamang ng kalaban, nakuha pa ring magbiro ni Gordon tungkol sa tibay ng helmet ng mga kalaban na ayon sa kanya ay hindi niya kayang mabasag sa kabila ng laki ng kanyang mga muscle. Tinukso si Gordon ng kanyang mga kasamahan kung nakararamdam ba siya ng takot, sabay banta na isusumbong siya sa kanilang kamahalan na si Ghislaine. Sa kabila ng palitan ng mga biro, batid ng lahat ang panganib na kinakaharap at ang posibilidad na iyon na ang huli nilang sandali. Gayunpaman, nanatili ang kanilang determinasyong lumaban hanggang sa kamatayan, kalakip ang pananalig na ipaghihiganti sila ng kanilang pinuno sa huli. Inilabas ni Jillian ang kanyang malaking sandata upang bigyan ng lakas ng loob ang kanyang mga tauhan, tiniyak niya sa mga ito na hindi sila pababayaan ng kanilang kamahalan at ang tanging tungkulin nila ay pigilan ang pag-abante ng mga kalaban. Mahigpit niyang ipinag-utos sa lahat na walang dapat mamatay sa gitna ng bakbakan. Sa pamamagitan ng isang napakalakas na pagsigaw, inatasan niya ang mga Fenris Knight na maghanda sa pakikipagtuos para sa kanilang kamahalan at nanindigan na walang sinuman ang dapat mabuwal hanggang sa pagbabalik ni Ghislaine. Sa kabila ng ipinamalas na katapangan, aminado si Jillian sa kanyang sarili na magiging napakahirap ng laban dahil sa lubhang kakaunti nilang bilang kumpara sa nakakalulang hukbo ng kalaban. Handang-handa na ang lahat at kinitaan ng pagkabuo ng loob ang bawat isa sa gitna ng nagbabadyang panganib. Wala silang anumang balak na umatras dahil na rin sa dami ng mga pagsubok na kanilang hinarap at nalampasan noong mga nakaraang panahon. Nanatili rin ang kanilang matibay na tiwala na palaging darating ang kanilang pinuno upang saklolohan sila sa oras ng kagipitan. Sa pamamagitan ng isang malakas na hudyat, inutusan ni Jillian ang lahat na sumugod at pakse ng mga kalaban. Sa loob lamang ng ilang sandali ay nagtagpo at nagbanggaan na ang dalawang pangkat. Sa kabila ng nakakalulang bilang ng mga sundalo na tila lalamon sa maliit na grupo ni Jillian,
hindi hinayaan ni Gordon at ng kanyang mga kasamahan na magapi sila ng ganoon na lamang. Bagaman kailangang harapin ng bawat isa sa kanila ang 2 o 3 kalaban ng sabay-sabay, pilit nilang itinataguyod ang kanilang depensa at kinakaya ang bigat ng laban. Hindi naging madali ang pakikipagtunggali para kay Jillian dahil bukod sa nakakalulang bilang ng mga kawal na nakapaligid sa kanya, kailangan din niyang harapin ang general ng kalaban na si Houghton. Samantala, tila nawala na sa sarili si Gordon at naging marahas sa gitna ng bakbakan. Habang buong lakas na pinapalo ang mga kaaway, nagbitiw siya ng sumpa na hinding-hindi nahahayaan ang mga ito na makatapak pa sa lupain ng Fenris. Gayon din ang ipinamalas ni Pirateman na walang humpay sa pagtaga sa sinumang humaharang sa kanyang daan. Dahil sa tindi ng tensyon at panganib, tila lumalampas na ang mga mandirigma sa kanilang limitasyon, dahilan upang lalo pang maging mahusay at mapanganib ang kanilang paraan ng pakikipaglaban. Naging seryoso rin ang pagkilos ng kanang kamay ni Kaur habang gamit ang kanyang kadenang may mabigat na bola sa pakikipagtuos. Pinatindi niya ang kanyang pagsisikap dahil sa kagustuhang hindi mapahiya o maging katatawanan sa paningin ng kanilang pinuno sa oras ng pagbabalik nito, kaya naman ibinuhos niya ang lahat ng kanyang makakaya upang manatiling buhay. Hindi naman makapaniwala si Harold sa ipinapakitang pambihirang tapang ni Jillian. Sa gitna ng kanyang galit, binigyang diin niya ang obserbasyon na tila pinili na lamang ng grupo na lumaban hanggang sa huli dahil sa kawalan ng anumang matatakasan. Sa pagnanais na tuluyan ng wakasan ang laban ng mabilisan, agad siyang naglabas ng utos sa kanyang mga salamangkero upang kumilos. Nagbigay ng malakas na hudyat si Harold sa kanyang mga salamangkero na simulan na ang pagsugod. Bilang tugon, sabay-sabay na binuksan ng mga ito ang kanilang mga aklat at nagpakawala ng mga bowl ang apoy na humaharurot patungo sa pangkat ni Jillian. Dahil dito, labis na nataranta si Pirateman at hayagang bumatikos sa kadayan ng mga kalaban, dahil sa kabila ng nakakalulang bilang ng mga ito ay nakuha pa nilang gumamit ng mahika laban sa kanila. Pinakalma ni Gordon ang kanyang sarili sa kabila ng kitang-kitang panginginig ng kanyang boses. Ipinaalala niya sa kanyang mga kasama na hindi sila dapat madaig ng takot dahil sa tibay ng kanilang mga baluti na sadyang ginawa ng dwarf blacksmith nilang si Galberic. Sa gitna ng lumalalang gulo, hindi rin nagpahuli ang salamangkero ni Ghislaine na si Vanessa. Itinaas niya ang kanyang tungkod upang magpakawala ng isang malakas na panangga o protection shield. Dahil sa kasanayang ito, nabigo ang mga bowl ang apoy ng kalaban na tumagos sa kanilang hanay, dahilan upang mawala ng saysay ang isinagawang pag-atake ng mga salamangkero ni Harold. Natulala na naman si Harold sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na ang kanyang maraming salamangkero ay walang binatbat sa mahika ng ating bida. Ganoon din si Houghton, nagulat siya na nahihirapan sila pagdating sa Salamanca. Dahil dito, naisip niya na kailangang dumaan sa kamay niya ang pag-ubos sa grupo ni Jillian. Habang lumulutang sa hangin si Vanessa gamit ang kanyang kapangyarihan, kakikitaan siya ng matinding paninindigan at buong loob na pagpapasya. Binigyang diin niya ang kanyang kawalan ng kakayahang saksihan lamang ang pagpanaw ng kanyang mga kasamahan, sa paniniwalang sila ay isang pamilya. Ipinahayag niya ang kanyang kahandaang itaya ang sariling buhay, gaya ng ginagawa ng iba, upang makapagbigay ng tulong sa pangkat. Sa tindi ng enerhiyang kanyang inilalabas, maging ang kanyang buhok ay tila sumasabay na rin sa paglutang sa hangin, habang nananatili ang kanyang determinasyong gawin ang lahat ng makakaya upang suportahan si Jillian at ang mga kabalyero. Matapos ang sagupaan ng mga salamangkero, tuluyan ng nagharap ang dalawang pinuno, ang pansamantalang commander ng bida at ang general ni Count Harold. Sa gitna ng kanilang pagtatapat, biglang nagbalik sa alaala ni Houghton ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang kanyang kaharap. Kinilala niya ang matanda bilang ang dating kapitan ng Ratetosti Mercenary, na tanyag noon bilang ang hari ng mga mersenaryo. Nagulat si Jillian sa katotohanang may nakakaalala pa sa kanyang pagkakakilanlan sa kabila ng mahabang panahon ng kanyang pagre-reserba at pananahimik bago siya nagpasyang maglingkod kay Ghislaine. Ayon pa kay Houghton, madalas niyang makatransaksyon noon ang grupo ni Jillian sa layuning matuto ng iba't ibang teknik sa pakikipaglaban. Nagpahayag ng pagtataka si Houghton kung bakit itinataya ng dating hari ng mga mersenaryo ang kanyang buhay para sa isang Baron Fenris. Kinwestiyon niya kung ito ba ay dahil sa nagmumukha na itong tunay na kabalyero, sabay hirit ng pag-aalinlangan kung ganoon nga ba kadaling magbago ang ugali ng isang tao.
Bilang huling babala, minaliit ni Houghton ang pangarap ni Ghislaine na sakupin ang buong norte at tinawag itong isang malaking kalokohan lamang. Sa halip na magalit, ngumiti lamang si Gillian dahil siya lamang ang nakabatid sa tunay na dahilan ng kanyang katapatan sa kanyang pinuno. Ipinahayag niya na patay na ang kanyang dating buhay bilang isang mersenaryo at binigyan siya ng kanyang kamahalang Ghislaine ng bagong buhay at pagkakataon. Kasabay nito, itinaas niya ang kanyang palakol habang pinalalabas ang kanyang matinding aura. Pumorma si Gillian para sa pakikipaglaban at iginiit na ang pangarap ng kanyang kamahalan ay itinuturing na rin niyang sariling pangarap, hindi gaya ng bangag niyang pinuno ngayon. Binigyang diin niya na ang anumang pag-insulto sa kanyang pinuno ay itinituring niyang pag-insulto sa kanyang sariling pagkatao. Sa puntong iyon, tuluyan nang nagsimula ang kanilang totoong tapatan. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang kaban ng bayan ay kailangan bantayan o ang kinabukasan natin ay pupulutin sa kangkungan.